Ang nakaraan. Sa patuloy na pagkontrol ni Ghislaine kay Astian, mabilis nitong natututunan ang gumamit ng mahika, kasabay rin noon ay nakilala niya ang isang dark magician na may malaking impormasyon na nakatulong sa kanya mula rito. Pagpapatuloy. Buwisit ka. Buong puwersang itinaas ni Zico ang dalawang kamay. Isa siyang fourth circle dark mage, at sa ibang kaharian, tiyak na isa na siyang court mage. Hindi niya kayang basta na lang magpatalo ng walang laban. Isang alon ng itim na enerhiya ang biglang lumabas mula sa palad ni Zico at tumama sa mukha ni Ghislaine. Umalangaw-ngaw sa buong lugar ang malakas na pagsabog. Kumalat ang maitim na enerhiya, at nagkagulo ang mga taong nanunood. Inatake ang mage. Tulong. Palibutan siya. Nagkandasigaw sa gulat ang mga tao. Mabilis namang hinugot ng mga kasama ni Ghislaine ang kanilang mga espada at sumugod. Hey, mayabang na gunggong. Anong pakiramdam? Sino ka ba sa tingin mo para lumaban ng harapan sa isang mage? Nangingiti si Zico habang tumatawa. Kumbinsido siyang tinamaan ng malala si Ghislaine. Ngunit bigla niyang napansin na hindi siya makakilos. Mahigpit pa rin ang pagkakahawak sa kanyang leeg. Habang unti-unting nawawala ang usok, nakita ni Zico na walang galos ang mukha ni Ghislaine. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha. Papaano? Hindi siya makapaniwala. Paano nakaligtas ang isang mage sa direktang tama ng dark magic? Hindi pa niya naririnig na may mage na kayang gawin ito. Tinitigan lang ni Ghislaine si Zico nang walang anumang emosyon. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamao. Dahil sa'yo, naging makasalanan ako sa kasaysayan. Ano? Hindi maintindihan ni Zico kung bakit pinag-uusapan ni Ghislaine ang kasaysayan. Ano ang kinalaman ng kasaysayan sa laban nila? Bago pa man siya makapag-isip, buong puwersang bumaon ang kamao ni Ghislaine sa mukha ni Zico. Sa isang iglap, durog ang mukha ni Zico. Kinontrol ni Ghislaine ang kanyang lakas para hindi mamatay si Zico, pero sapat ang lakas ng suntok para malugmok siya. Kahit matapos ang suntok, hindi pa rin nawala ang galit ni Ghislaine. Patuloy siyang sumuntok, at sinigurado niyang hindi mamatay si Zico. Teka lang, bilang isang chimera, hindi tulad ng tao ang nararamdaman ni Zico pagdating sa sakit. May ilang bahagi ng kanyang katawan na nakakaramdam pa rin ng sakit. Ang mga bahagi na napalitan o sinuportahan ng mana ay hindi nakakaramdam ng sakit, ngunit ang mga organikong bahagi ay masakit pa rin. Ngayon na sinasaksak siya ng mga suntok na may halong mana, nakaramdam si Zico ng matinding sakit. Huminto ang mga taong nanunood. Nakatulala sila habang pinapanood si Ghislaine na walang kahirap-hirap na sinasaksak si Zico. Nag-aatubili ang ilan, hindi sigurado kung may nakita na silang ganito dati. Teka, gumagamit na ba ng kamao ang mga mage ngayon? Akala ko, gumamit siya ng fireballs kanina. Sa tingin ko, hindi lang siya mage kundi isang mahusay ding mandirigma. Kahit natuto si Ghislaine ng mahika, mas comfortable pa rin siyang lumaban gamit ang kanyang katawan. Mas epektibo at mapagkakatiwalaan ito para sa kanya. Ang mahika ay isa lamang tool na nagpapadagdag ng versatility at convenience sa laban. Matapos durugan ang mukha ni Zico, huminto si Ghislaine. Ngayon, mag-usap tayo. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Hey, mamatay ka na lang. Hindi masama para sa isang mage. May tapang ka. Karamihan sa mga mage ay mahina sa sakit, lalo na ang mga dark mage na mahilig mag-torture ng iba. Gayunpaman, isang ang dark mage si Zico. Alam niyang mamamatay siya, kaya nagdesisyon siyang magtiis hanggat maaari. Ito lang ang alam niyang paraan para galitin ang kanyang kalaban hanggang sa dulo. Ngunit nakaharap na ni Ghislaine ang mga taong tulad ni Zico. Sige, maging seryoso tayo. Inabot ni Ghislaine ang espada mula sa baywang ng isa sa mga knights. Sa isang iglap, basag ang espada, at lumipad ang mga matatalim na piraso. Eksperto rin si Ghislaine sa pagtatanong. Madalas niyang ginagamit ang mga ganitong pamamaraan noong tinatanong niya ang mga utusan ng duke sa kanyang nakaraang buhay. Matapos siyang muling ipanganak, panandalian din niyang ginamit ang mga ganitong taktika sa mga nagtangkang patayin si Elena. Ginagawa ko ito bilang isang art form. Gumagalaw ang kamay ni Ghislaine ng napakabilis, at ang mga piraso ng basag na espada ay bumaon sa katawan ni Zico. Sumigaw si Zico sa sakit. Bilang isang chimera, nakakaya niya ang karamihan sa mga torture,
ngunit napakabigat ng sakit na nararamdaman niya. Ang mga piraso ay bumaon sa mga bahagi kung saan nakakonsentra ang kanyang mga ugat. Teka lang. Ang sakit ay sobrang tindi, pakiramdam ni Zico ay nawawala na siya sa kanyang katinoan. Karaniwang mahina ang isip ng mga mage, lalo na ang mga dark mage na nasisiyahan sa pagpapahirap ng iba. Nagmamayabang si Zico dahil sa kanyang chimera nature, ngunit ngayon, masyadong matindi ang sakit para matiis niya. Habang nanginginig si Zico, tiningnan siya ni Ghislaine ng may ngiti. Sapat na to, pero dahil nagsimula na tayo, subukan pa natin ang ilang bagay. Mabilis na gumalaw muli ang kamay ni Ghislaine. Bumaon ng mas malalim ang mga piraso, nagdulot ng mas matinding sakit sa katawan ni Zico. Sumigaw si Zico, nanginginig ang buong katawan. Napakabigat ng sakit, pakiramdam niya ay nagkawatak-watek na ang kanyang isipan. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Ghislaine ang durog na panga ni Zico at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Tumingin ka sa aking mga mata, Zico. Sa isang iglap, lumiwanag ang mga mata ni Ghislaine ng kulay violet. Ang liwanag na iyon ay sumalamin din sa mga mata ni Zico na nagbago ng kulay. Unti-unting nawala ng diwa ang mukha ni Zico. Tila nakalimutan na niya ang sakit. Magkaibigan tayo, di ba? Walang sikreto sa ating dalawa, tama? Bulong ni Ghislaine. Oo, matalik na magkaibigan. Nakakagulat, nasa ilalim ng mental control ni Ghislaine si Zico. Sa sandaling nagkawatak-watek ang isipan ni Zico dahil sa sakit, agad na sinamantala ni Ghislaine ang pagkakataon. Mas madali ang pamamaraang ito para makontrol ang kanyang target. Bagamat hindi pa sapat ang magical abilities ni Ghislaine para panatilihin ito ng matagal, sapat na ang oras para makakuha ng ilang katotohanan. Kaibigan, bakit ka nandito? Pinadala ako ng aking amo, para sakupin ang teritoryong ito. Sakupin ang teritoryo. Paano ninyo balak gawin iyon? Hindi mga nobles ang mga dark mage. Wala silang legal na karapatan sa anumang teritoryo. Kahit sa panahon na ito na puno ng kaguluhan, kung malalaman na sinakop ng isang dark mage ang isang teritoryo, hindi mananahimik ang mga kalapit na teritoryo at kaharian. Ngunit may sariling plano ang dark mage. Kung mabibigo ang pangangaso na ito, plano ng aking amo na magpanggap bilang mage ng teritoryo, at unti-unting kontrolin ang isipan ng kamahalan sa paglipas ng panahon. Paano naman ang nabigong pangangaso na mayroon ng masamang reputasyon? Magpapanggap ako bilang aking amo, at siya naman ay magpapanggap na patayin ako. Sa ganoong paraan, unti-unti akong makakakuha ng tiwala ng kamahalan. Walang pag-aalinlangang nagsalita si Zico, inilabas ang buong plano. Maingat na nakinig si Ghislaine. Makatuwiran ang plano. Kung magtatagumpay, unti-unting makukuha ni Zico ang tiwala ng kamahalan at dahan-daw ang masasasakop ang teritoryo. Ano ang layunin mo? Gusto bang maging kamahalan ng isang dark mage? Iyon, hindi ko alam, ginagawa ko lang ang sinabi sa akin ng aking amo. Wala ka, bang kahit anong ideya? Wala, pero, ang mga mage ay hindi madaling hulaan. Mag-isip ka, kahit maliit na clue lang, makakatulong. Sandaling natahimik si Zico, pagkatapos ay dahan-daw ang nagsalita. Isang taon na ang nakalipas, may bumisita sa aking amo. Pagkatapos noon, pagkatapos ng kaunting oras, nagsimula ang planong ito. Pero hindi ako sigurado kung dahil iyon doon. Sino? Ano ang sinabi niya? Hindi ko alam. Nag-usap sila ng aking amo ng pribado at pagkatapos ay nawala. Sa tingin ko lang, nag-usap sila tungkol sa mahika. Nakakagulat. Nakabalot sila ng robe. Hindi ko masabi kung sino sila. Pero mukhang makapangyarihan sila. Hindi rin makakilos ng basta-basta ang aking amo. Ilang circles ang amo mo? 6 na circles. Narinig ito ni Andrew at ng iba pa, at napahinto sila sa gulat. Sapat ang lakas ng isang 6th circle mage para mamuno sa isang mage tower. Sa maliit na military force, magdudusa sila kung haharapin nila siya. Nagpalitan ng kaba ang mga mercenaries, mukhang handa ng kanselahin ang kanilang mga kontrata. Nagkontrata sila sa pag-aakalang nasa 5th circle lang ang dark mage. Kaya nilang harapin ang 5th circle mage, ngunit ibang usapan na kung 6th circle mage. Malamang na matalo sila. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa kaba, ngunit hindi sila pinansin ni Ghislaine. Patuloy siyang nagtatanong, 6 na circles, talaga? Opo, marami bang magic books ang amo mo?
Medyo marami, pero makikita ko lang sila kung may pahintulot ng aking amo. Lahat ba ay dark magic? Hindi, mayroon ding ibang magic books. Kadalasang nakatuon ang mga mage sa isang partikular na eskwelahan ng mahika, ngunit kadalasan ay natututo rin sila ng mga mas kilalang spells. Si Vanessa, na nagmula sa Scarlet Tower, ay ganito rin. Habang ang kanyang pangunahing focus ay fire magic, natutunan din niya ang bawat magic na ginagamit. Kaya hindi karaniwan para sa isang dark mage ang magkaroon ng iba't ibang magic books. Mayroon ka bang libro ngayon? Meron po, nakatago sa ilalim ng kutsan ng aking kama. Mabuti, saan nagtatago ang amo mo? May iba pa ba siyang kakampi? May mga traps ba? Nasiyahan si Ghislaine, kalmado ang kanyang mukha. Patuloy siyang nagtanong ng mabilis. Sinagot ni Zico ang lahat ng tanong ni Ghislaine, tulala pa rin. Inilantad niya ang lokasyon ng kanyang amo, mga detalye tungkol sa mga traps, at kinumpirma na wala siyang ibang kakampi. Matapos makakuha ng lahat ng kinakailangang impormasyon, tinanong ni Ghislaine ang huling tanong. Ilang taon ka na talaga? 34. Paano ka nagtagumpay sa ganoong edad? Siguro, mukhang bata lang ako. Nasa ilalim ng mental control si Zico, at sinsero siyang naniwala sa kanyang sinasabi. Walang nagduda sa iyo. Oo, nagduda sila, pero gumamit ako ng spell para bahagyang bawasan ang kanilang pagdama, at nagtatrabaho lang ako sa garbage disposal at purification area, kaya hindi ako nakakakilala ng maraming tao. I see. Matapos pakinggan ang sitwasyon, tila ilang buwan na ang nakalipas nang magsinungaling si Zico na isa siyang ulila at nagsimulang magtrabaho. Sa kabila ng pagiging bata niya, mahusay siyang magsalita at magtrabaho, at sinabi rin niya na mas bata siya sa kanyang itsura, na nagpahintulot sa kanya na makalusot. Dahil sa kaguluhan sa teritoryo, hindi madaling makahanap ng tao, at dahil marumi lang ang trabaho niya, walang nagtanong sa kanya. Nang matapos na ang usapan, nawala ang violet na liwanag sa mga mata ni Zico, at bumalik ang kanyang katinoan. Dahil limitado pa ang mana ni Ghislaine, hindi niya na kayang panatilihin ang mental control. Patayin muna ako. Naramdaman muli ni Zico ang sakit. Hindi niya napansin na nasa ilalim siya ng mental control. Maikli lang ang panahong iyon. Sumigaw si Zico, tila desperado na siyang makatakas. Ako ay isang dark mage na nabubuhay sa takot ng mga tao. Sa tingin mo ba ay mabubuhay ako sa kahihiyan? Wala akong masabi, kaya patayin mo na lang ako. Ang wakas ng isang dark mage ay palaging pareho, saan man sila pumunta. Haharapin nila ang matinding torture at tiyak na kamatayan. Alam ni Zico na mamamatay siya sa torture. Ngunit dahil marami na siyang tiniis, naisip niyang mas mabuting mamatay ngayon kaysa magdusa pa. Sige, tapusin na natin, hinayla ni Ghislaine ang kanyang kamao. Teka, hindi mo ba ako gustong tanungin? Baka pwedeng makipag-usap tayo. Matutulungan kitang harapin ang aking amo. Pwede akong maging kapaki-pakinabang. Walang karangalan o pagsisisi kay Zico, sa kabila ng pagiging isang dark mage. Umiiyak siya para sa kamatayan, bigla siyang nakaramdam ng pagnanais na mabuhay ng tila malapit na siyang mamatay. Ganoon ang kalikasan ng tao. Ngunit nanatiling matatag si Ghislaine. Hindi na kailangan. Durog ang ulo ni Zico sa suntok ni Ghislaine, at agad siyang namatay. Kahit isang chimera ay hindi mabubuhay kung durog ang ulo nito. Sok, nagulo ang mga bagay, bulong ni Ghislaine habang tumatayo. Kung pinakalma niya ang mga tao sa simula, mas maaga niya itong nalaman. Sa halip, hindi niya sinasadya ang pagkalat ng isang lumang pamahiin. Hindi alam ng mga tao ang iniisip ni Ghislaine, at masayang nagpalakpakan sila sa kanyang ginawa. Wow! Nahuli ng mage ang alagad ng dark mage. Tunog, ang mage ay kahanga-hanga. Walang nakakaalam kung bakit nakikipaglaban ang mage gamit ang kanyang mga kamao, ngunit nakakita sila ng ilang mahika. Ang nakamamanghang pagtatanghal ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanila. Lalo silang masaya dahil nahuli ang dark mage na nagtatago sa kanilang teritoryo. Lalo na si Andrew, ang kamahalan. Talaga, kahanga-hanga. Napakabilis mong nahuli. Hindi ko inaasahang gagamitin mo kami para hanapin siya. Ang iyong karunungan ay nasa antas na hindi maabot ng ordinaryong tao. Ganon na nga, nakakatuwa. Siguradong pinadala ka ng goddess para iligtas ang aming teritoryo. Hindi naman ganoon.
Patuloy si Andrew sa pagpuri, ngunit biglang nagdilim ang kanyang mukha. Ngunit, hindi ko inaasahan na isang Sixth Circle Mage ang Dark Mage. Tila kailangan nating baguhin ang ating diskarte. Hindi kayang talunin ng isang Fifth Circle Mage ang isang Sixth Circle Mage. Alam ng lahat iyon. Sa mga salita ni Andrew, ang mga taong nagpalakpakan ay mukhang nag-aalala ngayon. Si Ghislaine lang, sa kabilang banda, ay nasabik dahil makakakuha siya ng bagong magic book. Ang pakikipaglaban sa isang Dark Mage ay may kaakibat na maraming problema. Ang pinakamalaking isyu ay hindi ang pakikipaglaban sa isang malawak na kapatagan, kundi ang paghahanap sa kabundukan at pakikipaglaban sa isang nagtatago sa mahirap na lupain. Kahit manalo ka, malaki ang magiging pinsala. Sa Barony na hirap na sa kakulangan ng lakas militar, kailangang isaalang-alang ang iba pang mga solusyon. Hindi ako nagtitiwala sa mage, pero, napakataas ng kanyang circle. Baka dapat humanap tayo ng paraan para pigilan ang kanyang mahika. Sa simula, umasa si Andrew kay Ghislaine na pigilan ang mahika ng Dark Mage hanggat maaari. Akala niya, sa kaparehong Fifth Circle, magiging posible iyon. Ngunit kahit sa kahangahangang kasanayan ni Ghislaine, kung ang Dark Mage ay nasa Sixth Circle, walang magiging epekto. Kilala ang mga magic circles na ganap sa kanilang kapangyarihan. Narinig ni Ghislaine ang pag-aalala ni Andrew at umiling. Walang dapat ikabahala. May kaibigan ako sa aming teritoryo na nagngangalang Alfoy, at nakipaglaban at tinalo niya ang mga mage mula sa mas mataas na circles. Talaga, posible ba iyon? Oo, lubos na posible. Minsan nang nakipaglaban si Alfoy sa isang mage mula sa Crimson Tower, isang taong may mas mataas na circle, at tinalo siya. Bagamat hindi ito isang formal na labanan, nanalo siya. Sa pag-alala sa sandaling iyon, ngumiti ng maliwanag si Ghislaine. May nakakatawang sinabi noon ng kaibigan kong iyon. Ano ang sinabi niya? Sa isang tiwala ang tingin, itinaas ni Ghislaine ang kanyang kamao at sinabing, ang mahika ay hindi tungkol sa mga circles, kundi sa combat. Haha, mukhang humanga si Andrew, pagkatapos ay bahagyang tumagilid ang ulo niya. Nagtatanong, iyon, hindi iyon para sa akin, di ba? Iyon ang sinabi niya sa mage na nilabanan niya. Ay, pasensya na, maling pagkakaunawaan ko. Haha, akala ko, kinakausap mo ako. Hahaha, pareho silang tumawa ng awkward. Gayunpaman, dahil sa tiwala ang pagsasalita ni Ghislaine, hindi na nakapagsalita si Andrew. Iyon ay magiging kawalang galang sa isang mage na may ganoong pagmamataas. Matapos ang maikling awkward na katahimikan, nilinis ni Ghislaine ang kanyang lalamunan at binago ang paksa. Gayunpaman, dapat magpatuloy ang pangangaso ayon sa plano. Manggana ang Julian Mercenaries, kaya kung mukhang delikado, maaari kayong umatras. Hindi pwede, lalaban tayo ng magkasama at huhulihin siya. Nagtitiwala lang ako sa Julian Mercenaries. Matapang na sinabi ni Andrew. Mayroon siyang simpleng personalidad, kaya halata ang kanyang sigasig at pagnanais. Habang pinagmamasdan siya, lalo siyang kahawig ni Maurice, ang dating Supreme Commander ng hukbo ng Rothania Kingdom. Hindi mapigilan ni Ghislaine na magkaroon ng kakaibang ideya. Possible kaya, hindi, malamang wala lang. Galing si Andrew sa Node Hill Barony, hindi sa Markley House. Sigurado, ang mga pangalan at titulo ay maaaring magbago pagkatapos ng 1,000 taon, ngunit, malayo pa rin ang ideya. Habang nababawi ni Andrew ang kanyang tiwala sa pamamagitan ng pag-uusap, sumigaw siya sa mga tao. Mula ngayon, ang opisyal na hayop ng ating teritoryo ay ang Poto. Pagkatapos ng pangangaso, babaguhin natin ang ating crest, kaya, dapat igalang ng lahat ang Poto. Naiintindihan, ang Poto ay naging simbolo para tukuyin ang Dark Mage. Ang mga tao ay sadyang naniwala sa pamahiin na ito. Kaya, ang lahat ay obligadong ituring ang mga Poto bilang sagrado. Kuwak, kuwak, mukhang nagsasaya din ang mga Poto, tumatakbo at tumitilaok ng malakas. Nanatiling tahimik si Ghislaine. Sa ganoong paraan, nagsimulang kumalat ang pamahiin tungkol sa mga Poto sa buong teritoryo ng Node Hill. Bago nagsimula ang pangangaso, kinausap ni Ghislaine si Andrew tungkol sa mga karagdagang terms. Kung magtatagumpay ang pangangaso, ang lahat ng pag-aari ng Dark Mage ay kukunin ng Julian Mercenaries. Oo, maayos iyon.
Ang mga magic items at books ay napakahalaga, lalo na kung pag-aari ng isang Sixth Circle Mage. Ngunit walang luho si Andrew na makipagnegosasyon sa mga ganoong bagay sa ngayon. Kung mabubuhay ba ang teritoryo ay ang mas malaking alalahanin. Kung magiging sakam siya ngayon, walang paraan para mailigtas ito. Hindi rin iyon ang kanyang kalikasan. Kukunin din namin ang lahat ng pag-aari ng kanyang apprentice. Siyempre, pagkatapos ng lahat, ikaw ang nakahuli sa kanya. Hindi kami tutol. Natagpuan ni Ghislaine ang mga magic books sa silid ni Zico, isang malawak na koleksyon ng mga dark magic books hanggang sa 4th circle. Sa naayos na compensation at terms, ngumiti ng nasisiyahan si Ghislaine. Masarap sa pakiramdam kapag malinaw ang lahat. Fair na agad, naiintindihan. Iuutos ko sa mga tropa na maghanda. Matapos mahuli si Zico, lalo pang pinagpasasaan ni Andrew ang grupo ni Ghislaine. Ang Julian Mercenaries ay ang core ng Pangangaso, ngunit may kinalaman din ito sa personalidad ni Andrew, na mapagpakumbaba at hindi nagmamayabang ng awtoridad. Matapos ang pagkamatay ni Zico, ilang sundalo ang nagreklamo ng pananakit ng ulo. Nalaman nila sa lalong madaling panahon na ang mga sundalong ito ay nahulog sa ilalim ng mental control ni Zico. Dahil patay na ang caster, nawala ang mental control, ngunit ginawa pa rin itong hindi comfortable ang natitirang mga sundalo, kaya hindi sila makatutok ng buo sa Pangangaso. Matapos ang dalawang nabigong pagtatangka sa Pangangaso, nabawasan ng gusto ang bilang ng mga sundalo kumpara sa laki ng teritoryo. Gayunpaman, nagawa nilang tipunin ang 600 sundalo, na isang disenteng bilang. Pinamunuan ng 15 knights, kumilos sila ng may tiwala. Sa kabila ng mga nakaraang kabiguan, mataas ang kanilang tiwala. Sabi ng mage, hindi tayo kailangang mag-alala. Siya ang kapitan. Ang commander ay mas malakas pa. Pumatay siya sa top knight ng Magville teritoryo sa isang single strike. At, sa kasama natin ang pari, walang laban ang Dark Mage. Ito ang pinagmula ng kanilang tiwala. Salamat sa pagsisikap ni Ghislaine, maging ang iba sa kanyang grupo ay nakatanggap ng papuri. Sa kasamaang palad, maliit lang ang nababanggit kay Kyle, at medyo ninas siya rito. Mas malakas ako kay Julian. Biglang nagsalita si Dark ng may seryosong ekspresyon, may katulad mo kami sa aming teritoryo. Sino? Malakas ba siya? Sa aming teritoryo, itinuturing siyang mahina. Well, marahil malakas, pero kung paano, masasabi mong mahina. Ang malakas ay malakas, ano ang ibig mong sabihin? Gayunpaman, mas mahusay ka kaysa sa taong iyon. Si Kyle ay kasing lakas talaga ni Julian. Mayroon siyang determinasyon at mahusay na pag-unawa sa realidad. Ikinukumpara lang siya sa isang taong kinumpetensya niya sa Pellis teritoryo, kaya medyo hindi patas. Ngunit, sa anumang kaso, ang paghahambing ni Dark ay dahil sa pagiging magkatulad nila. Hindi tulad ni Kyle, na nagmumura sa sarili, si Julian at Deneb ay parehong medyo tense at expectant. Isang 6th Circle Dark Mage, magiging mahirap ito nang walang solusyon. Sa aking divine power, magiging mahirap na tumama. Ang isang 6th Circle Mage ay sapat na malakas para baguhin ang daloy ng isang digmaan. Naiintindihan kung bakit sila kinakabahan. Sa simula, nagplano silang dahan-daw ang dagdagan ng kanilang lakas, ngunit simula nang makilala si Ghislaine, ang mga kalaban na nilalabanan nila ay naging mas malakas. Biglang may napagtanto si Julian. Teka, ang hindi mamamatay mamaya, ay nangangahulugang papatayin mo kami ng mas maaga. Mukhang isang valid na hypothesis. Biglang tumaas ang tensyon sa paligid nila. Habang malalim ang iniisip ni Julian, sinubukan ni Deneb na mag-relax sa pamamagitan ng pagtatanong kay Ghislaine. Ghislaine, tuturuan mo ba talaga ang dark magic? Oo, ano ang masama sa pag-aaral nito? Hindi niya sinabi ang bahagi kung saan si Astian ang mag-aaral nito. Pagkatapos ng lahat, si Astian, bilang isang mage, ay maaaring makinabang sa pag-aaral ng maraming uri ng mahika. Dagdag pa, isang bonus kung mapagbigay niyang ibabahagi ito kay Ghislaine. Gayunpaman, lalo pang nag-alala si Deneb sa kanyang tugon. May masamang reputasyon ng dark magic. Kung gagamitin ng walang ingat, maaari itong magpatingin sa isang tao na parang isang masamang kriminal. Sa pag-aalala ni Deneb, casual na tumugon si Ghislaine, ay, maayos lang basta hindi natin gagamitin para sa masamang layunin.
Sa katunayan, ang dark magic ay hindi tulad ng iniisip ng mga tao, tulad ng paggawa ng mga kontrata sa mga demon kamahalans o katulad na bagay. Ito ay simpleng isang sangay ng mahika na gumagamit ng negatibong mana. Ang masamang reputasyon ay mas tungkol sa mga taong gumagamit ng dark magic para sa pagkabaliw at masasamang gawain. Wala bang theory na ang dark magic ay orihinal na ipinasa ng mga pari ni Sarah, ang Diyosa na namamahala sa mga kaluluwa ng mga patay? Oo, totoo iyon. Ang mga pari ni Sarah ay ginamit ang kapangyarihang iyon para sa ibang layunin. Tinutulungan nila ang mga nabubuhay na makipag-usap sa mga kaluluwa ng mga patay. Tinutulungan na tuklasin ang katotohanan mula sa mga espiritu na hindi makatarungang pinatay, at nagbigay ng parusa sa mga gumawa ng hindi mapapatawad na mga kasalanan. Sa paglipas ng panahon, ang core ng pagsasanay ay iniwan, at ang natitirang mga aspeto ay maling ginamit, na humantong sa masamang reputasyon nito. Ngunit sa katunayan, alam ng karamihan sa mga mataas na ranggo ang katotohanan. Sa katunayan, hinikayat pa nila ang isang mas positibong imahe ng dark magic para sa kanilang sariling layunin. Ginamit nila ito upang ibukod ang mga kalaban sa politika at sugpuin sila. Hindi lubos na walang alam si Deneb sa mga detalyeng ito, ngunit ang pangkalahatang publiko, na bumuo ng isang paunang ideya, ay walang pakialam sa backstory. Iyon ang dahilan kung bakit mas nag-alala siya rito. Ngunit nanatiling walang kaba si Ghislaine. Basta gagamitin natin ito kapag kinakailangan, maayos ang lahat. Ang mas maraming kaalaman, mas mabuti, di ba? Hindi niya binanggit na kung may sinumang umatake sa kanya gamit ang dark magic bilang dahilan, dudurugin niya lang sila. Si Ghislaine ay isang non-violent pacifist, pagkatapos ng lahat. Habang nag-uusap sila, isang kaunting pag-uusap ang nagbunsod kay Ghislaine na makipag-usap kay Dark. Hanapin mo. Alam mo ang lokasyon, di ba? Nakuha. 5 sparrows ang kumalat sa lahat ng direksyon. Hahanapin nila ang lokasyon ng Dark Mage batay sa impormasyong nakuha nila mula kay Zico. Makalipas ang maikling oras, nagulat ang Dark. Natagpuan. Napansin na niya kami at naghihintay na sa labas. Mukhang inaasahan niya kami. Mag-isa lang ba siya? Oo. Ang kanyang damit ay marumi at punit-punit parang isang pulubi. Pusta ako, mabaho siya. Noong nagtatrabaho ang aming mga mage sa aming teritoryo, nagreklamo sila tungkol sa dumi. Ngunit lumabas na sila ay hindi lang maayos na tretuhin. Si Vanessa ang nag-aalaga sa kanila. Tama, isang maling ideya na ang mga mage ay namumuhay ng marangal sa kalikasan. Kung mayroon man, ang pamumuhay sa kalikasan ay nagpapahirap sa pang-araw-araw na buhay. Kaya naman, palaging sinisikap ng mga mage na humanap ng paraan para mamuhay ng comfortable sa mga tore o sa ilalim ng proteksyon ng mga teritoryo. Sa anumang kaso, natagpuan nila ang Dark Mage. Ipinahayag ni Ghislaine ang balita kay Andrew, na tumugon ng may nag-aalalang tingin. Ano ang dapat nating gawin? Dapat ba nating atakihin siya ng direkta? Siguraduhin natin na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na tumugon. Hindi. Gaya ng sinabi ko, dahan daw ang gumalaw at palibutan siya. Hindi kailangang matakot. Narinig na ni Ghislaine ang kapangyarihan ng Dark Mage mula kay Zico at gumawa ng isang angkop na strategy, na ibinahagi niya sa lahat. Ngayon, si Ghislaine ang nagbibigay ng mga utos, at sinusunod siya ng lahat. Habang nangunguna ang mga mersenaryo ni Julian at nagsimulang dahan daw ang gumalaw, isang malakas na pagsabog ang umalangaw mula sa malayo, sinundan ng isang liwanag. Ang lahat ay nagyelo sa kanilang lugar at tumitig sa direksyong iyon. Nag-aalala ang mga sundalo at tumingin patungo sa pinagmulan. Sa kabundukan, ang isang ganoong pangyayari ay hindi maaaring mangyari sa sarili nito. Malinaw na ang Dark Mage ang nasa likod nito. Sa pagkakita sa liwanag, ngumiti si Ghislaine. Ha, tingnan mo ang taong ito. Halos nagpapahiwatig siya ng kanyang posisyon. Alam na nila ang lokasyon ng Dark Mage. Dahan-dahan silang gumagalaw patungo rito. Gayunpaman, hindi napagtanto ng Dark Mage na papalapit na sila. Kaya naman, nagpadala siya ng signal na nagsasabing pumunta sila ng diretsyo sa kanya. Inunat ni Ghislaine ang kanyang kamay at nagsalita. Huwag mag-atubili. Manatili tayo sa plano. Hindi kailangang matakot. Sa ngayon, nagbago na ang tono ni Ghislaine. Ang kanyang mapang-utos na boses ay natural, at walang nagtanong dito. Maging si Andrew, ang kamahalan,
ay sumusunod sa pamumuno ni Ghislaine nang walang pag-aalinlangan. Nagsimulang dahan-daang gumalaw muli ang mga sundalo. Pinamunuan sila ni Ghislaine, kasama si Julian, nang tahimik na ngumingiti. Ang taong ito ay mukhang tiwala sa sarili. Akala ba niya ay mananalo siya sa pagkakataong ito? Mukhang proud ang Dark Mage sa kanyang kasanayan. May katuturan iyon. Ang isang Sixth Circle Mage ay isang bihira at makapangyarihang tao, maging sa mga pamantayan ng kaharian. Ang Scarlet Tower, halimbawa, ay pinamumunuan ni Hubert, na walang pakialam sa Hilaga, ngunit siya pa rin ang nag-uutos sa pinakamalakas na tore sa rehiyon ng Hilaga. Ang Dark Mage ay dapat na isang napakalakas na kalaban, kaya may katuturan na kumikilos siya ng may ganoong tiwala. Binati ni Ghislaine ang kanyang leeg at nag-stretch. Ang pagbagsak sa mga ganitong tao. Iyan ang aking espesyalidad. Pinili ng Dark Mage ang maling kalaban ngayon. Ang mga puno ay tumayo ng maringal patungo sa langit, ang kanilang matayog na presensya ay binibigyang diin ng mga boulders na natatakpan ng lumot na nakakalat ng hindi regular sa sahig ng gubat. Sa pagitan ng mga bato, isang makitid at malinaw na landas ang nagpahiwatig ng madalas na pagdaan. Sa malayong dulo ng landas ay nakatayo ang isang nag-iisang figure. Walang iba kundi si Basilod, isang Sixth Circle Dark Mage. Ang kanyang mukha, na may malalim na mga kulubot, ay nakabalot sa isang mane ng puting buhok. Gaya ng inilarawan ni Dark, ang kanyang kasuotan ay hangganan sa walang katuturan. Sa hindi nakakaalam, maaari siyang mapagkamala na isang pulubi na walang layuning gumagala sa kabundukan. Ngunit sa isang sulyap sa kanyang mga mata, mawawala ang anumang ganoong ideya. Ang kabaliwan ay kumikislap sa kanilang kailaliman, isang babala na si Basilod ay hindi ordinaryo. Ipagpalagay ko, patay na ang aking disipulo. Kinuha ni Basilod ang isang disipulo sa pamamagitan ng isang kontrata sa Dark Magic, na nagbubuklod sa kanila sa pamamagitan ng kanilang isipan at kaluluwa. Ang koneksyon na ito ay nagpahintulot sa kanila na makaramdam sa isa't isa kahit sa malayo, ngunit kamakailan lamang, ang bond na iyon ay naputol. Ang gunggong ay nagkamali, nahuli sa isang compulsion spell, sa lahat ng bagay. Pinag-isipan ng Dark Mage ang mga pangyayari. Sa kabila ng mga itsura, kasama sa puwersa ng Nodehill ang mga sinanay na knights, at sinubukan na nila ang mind control sa dalawang okasyon. Hindi nakakagulat na maaaring natukoy nila siya. Dahil nasira ang bond, araw-araw na sinuri ni Basilod ang lugar sa ilalim ng bundok gamit ang kanyang magical sight. Sa huli, natuklasan niya na isang bagong hukbo ang nagmamarcha patungo sa kanya. Well, kung ganoon, kailangan ko lang humanap ng ibang paraan. Ang mga papalapit ay haharapin ang isang kahindik-hindik na wakas, nagiging sakripisyo para sa kanyang mga plano. Halika, naghihintay ako. Sa isang nakakatakot na ngiti, ibinuhos ni Basilod ang kanyang kapaligiran ng magical energy, naghahanda na harapin ang mga puwersa ng Nodehill. Hindi nagtagal bago nakita ng mga sundalo ng Nodehill ang Dark Mage na naghihintay sa kanila. Siya ba iyon? Tiwala, di ba? Ngumiti si Ghislaine habang pinagmamasdan si Basilod mula sa malayo. Ang tumayo ng buong tapang sa harap ng isang papalapit na hukbo, maaaring ang mage ay sobrang handa, o labis na mayabang. Iyan ang isang Dark Mage. Hindi ko pa siya nakikita dati. Ano ang ginagawa niya sa labas? Ang mga nakilahok sa nakaraang sagupaan ay lalo pang hinigpitan ang kanilang hawak sa kanilang mga sandata. Hindi pa nga sila nakipaglaban ng maayos bago napilitang umatras noong nakaraan. Ito ang kanilang unang tunay na pagkakita sa Dark Mage. Nang itaas ni Ghislaine ang kanyang kamay, huminto ang buong hukbo. Dahil sa naunang babala tungkol sa posibleng mga traps, sinuri nila ang kanilang kapaligiran ng may pag-iingat. Humakbang si Ghislaine at sumigaw, "Ikaw ba si Basilod, ang target sa mga lupain ng Nodehill?" Ngumiti si Basilod. Ang alam nila ang kanyang pangalan ay nagkumpirma na mayroong umamin. Oo, ako si Basilod. At gayunpaman, sa kabila ng pag-alam nito, naglakas loob kayong lumapit sa akin. Ang inyong tapang, kahit papaano, ay kahanga-hanga. Ang kanyang boses ay mahina, napakalambot upang marinig sa ganitong distansya. Ngunit sa pamamagitan ng mahika, bawat salita ay malinaw na umalangaw-ngaw sa mga tainga ng mga sundalo, naghahasik ng takot sa kanilang mga puso. Nakikita ko na ang takot sa inyong mga mata. Ang inyong mga kaluluwa ay magiging akin.
Nanginginig ang mga sundalo sa kanyang masasamang salita. Bagamat sumisigaw ang mga knights para manatili silang matatag, halata na tense sila. Nag-click ang dila ni Ghislaine sa inis. Isang sixth circle mage. Hindi ka ba masyadong dramatic? Dahil minsan nang binagsak ang isang dragon, halos nakakatawa ang sitwasyon para kay Ghislaine. Ngunit naiintindihan niya ang takot ng iba. Para sa mga sundalo ng teritoryong ito, ang isang sixth circle dark mage ay walang kulang sa isang bangungot. Sumigaw siyang muli, tigilan mo na ang pagmamayabang at lumaban ka na. Nag-atubili si Basilod, nagulat. Sa pamamagitan ng staff at robe, malinaw na isang mage ang lalaki, ngunit narito siya, buong tapang na sumisigaw sa mga front lines. Mukhang medyo baliw siya. Isa ka bang mage? Tanong ni Basilod, interesado. Oo, sagot ni Ghislaine. Ilang circle ka? Ikalima, ang casual na sagot. Hindi mo talaga alam ang lugar mo, di ba? Hindi mapigilan ni Basilod na tumawa. Para sa isang lower circle mage na hamunin ang isang higher one ay halos imposible, lalo na sa kanilang antas. Ang agwat sa mana control ay lalo pang nagiging malinaw sa bawat tier. Sa tingin mo ba ay matatalo mo ako sa mga knights at sundalo na sumusuporta sa iyo? Iyon lang ang tanging paliwanag na naiisip ni Basilod. Kahit isang sixth circle mage ay nasa panganib kung napapalibutan ng mga knights. Ngunit hindi nagpakita si Basilod ng walang paghahanda. Sige, mukhang alam mo na ang tungkol sa akin. Magsimula tayo. Sa pagtaas ng kanyang kamay, pinakawalan ni Basilod ang mga hibla ng madilim na mana sa hangin. Nayanig ang lupa, at hinigpitan ng mga sundalo ng Nodhil ang kanilang hawak sa kanilang mga kalasag. Pagkatapos ay nagsimula na, mga alulong, mga daing, mga hiyaw. Ang nakakakilabot na tunog tulad ng mga iyak ng mga sinumpa ay umalangaw habang nahati ang lupa. Ang mga bangkay ay nagukit ng kanilang daan palabas, mga skeletons, zombies, ghouls, at maging ang mga katawan ng mga hayop ay tumindig upang sumali sa hukbo ng mga walang buhay. Ang kanilang bilang ay umabot sa higit sa 500, isang legion ng mga masasamang nilalang. Ito ang dahilan kung bakit si Basilod ay makakatayo ng mag-isa laban sa isang hukbo. Gumugol siya ng mga taon sa pagkolekta ng mga bangkay, nagtitipon ng isang puwersa na walang ordinaryong mga sundalo ang makakaharap. Lahat kayo ay mamamatay dito at magiging aking mga alipin. Umatras ang mga sundalo, ang takot ay nakaukit sa kanilang mga mukha. Bagamat narinig na nila ang tungkol sa ganoong mahika, ang makita ito ng personal ay mas masama. Ang mga kakaibang hiyaw ng mga walang buhay ay pumuno sa hangin, pinaparalisa ang mga sundalo sa takot. Sa sandaling iyon, humakbang si Ghislaine, hawak ang kanyang staff. Nang walang pag-aatubili, dinurog niya ang bungo ng isang zombie na nag-uukit pa rin ng daan palabas ng lupa. Sumabog ang ulo ng zombie, at ang katawan nito ay panandaliang kumikibot bago naging tahimik. Hindi nag-aksaya ng oras si Ghislaine, inatake ang susunod na walang buhay. Sunod-sunod, bumagsak ang mga walang buhay. Nagsimulang umikot ang mga apoy sa paligid ni Ghislaine, sinusunog ang mga gumagalaw na bangkay. Sa ilang sandali, higit sa 100 sa kanila ang nawasak. Si Basilod, nagulat sa matinding pagpatay, sumigaw, tumigil. Ngumiti si Ghislaine. Ano, sa tingin mo ba ay maghihintay ako para sa lahat ng sila ay gumapang palabas? Bobo ka ba? Kahit habang nagsasalita, patuloy na nililipol ni Ghislaine ang mga walang buhay. Desperado, itinaas ni Basilod ang kanyang kamay, nagpapalabas ng isang sinag ng madilim na enerhiya patungo sa kanya. Isang makapangyarihang spell, nakamamatay na sapat upang pumatay ng isang knight, ang bumaril patungo kay Ghislaine. Ngunit habang papalapit ang sinag, isang kumikinang na asol na kalasag ang nagpakita sa harap niya. Ngumisi si Basilod. Bobo, sa tingin mo ba ang isang low circle shield ay makakapigil sa aking mahika? Gayunpaman, nang bumangga ang sinag sa kalasag, nawala ito ng walang epekto. Si Ghislaine ay nanatiling walang galos, naiwang walang imak si Basilod. Paano kayang matagalan ng isang 5th circle mage ang isang 6th circle spell? Ibinagsak ni Ghislaine ang kanyang staff ng tamad at ngumiti. Hindi masama, handa na ba sa round 2? Kumulubot si Basilod, nagpalabas ng isang alon ng kadiliman sa buong larangan ng labanan. Samantala, sumugod si Ghislaine, sumisigaw sa kanyang mga sundalo, tumutok sa depensa.
Magtiwala sa Saintess Candidate. Sa likod niya, namula si Deneb habang binubuhos ang kanyang miis ng divine energy. Isang napakatalino na liwanag ang sumabog habang naghahanda siyang sumaksak. Isang nagniningning na puting liwanag ang bumalot sa miis ni Deneb. Bagamat hindi partikular na malakas, ang divine energy na nakabuhos dito ay sapat na upang magbigay ng pag-asa. Ang mga sundalo, hindi alam ang tunay na lakas nito, ay napuno ng pagkamangha habang nakikita ang nagniningning na sandata. At hindi pinabayaan ni Ghislaine ang bagong pag-asa na iyon. Habang sumusugod siya patungo kay Basilod, nagpalabas siya ng isang bugzo ng mana sa likod niya. Ilang orbs ng liwanag ang nagpakita sa paligid ni Deneb. Ito ay isang first circle spell, light. Walang silbi sa labanan, ngunit biswal na nakamamangha. Ang pagbalot kay Deneb ng mga nagniningning na orbs ay nagbigay sa kanya ng halos isang hitsura ng santo. Isang malakas na hiyawan ang pumutok mula sa mga sundalo. Sa gitna ng papalapit na kadiliman, ang banal na liwanag ay tila isang banal na himala. Nagliyab ang mata ni Deneb, pansamantalang nabulag sa biglaang liwanag. Ang mga hiyawan ng mga sundalo, gayunpaman, ay malakas na umalangaw sa kanyang mga tainga. Ito ay isang siyam, ngunit gumagana ng napakahusay. Ang theatrics ni Ghislaine ay hangganan sa panlilinlang, ngunit kung itinaas nito ang moral ng mga sundalo, sulit iyon. Ang mga walang buhay, sa pakiramdam ng mahinang divine energy, ay likas na sumugod patungo kay Deneb. Bagamat mahina, ang likas na oposisyon ng divine energy sa dark magic ay umakit sa kanilang pagsalakay. Ibinagsak ni Deneb ang kanyang miis ng buong lakas. Sa kabila ng katamtamang divine power, ang kanyang pagkamaster ng mga blunt weapon techniques ay walang kapantay. Agad na naduraj ang ulo ng ghoul sa pagkabangga sa nagniningning na miis. Ganap na ginagamit ni Deneb ang kanyang pagsasanay, binagsak niya ang isa-isang walang buhay ng may katumpakan at lakas. Ang problema ay nasa ibang lugar. Hindi ako makakita ng maayos, sobrang liwanag. Ang labis na pagpapakita ng liwanag ni Ghislaine ay maaaring mukhang kahanga-hanga mula sa labas, ngunit para kay Deneb, na napapalibutan nito, ang liwanag ay nanakit sa kanyang mga mata hanggang sa punto ng pagluha. Sa kabutihang palad, si Kyle ay nasa tabi niya, walang pagod na pinipigil ang mga walang buhay, sinisigurado na siya ay malayo sa kapahamakan. Ang espada ni Kyle ay gumalaw tulad ng kidlat, naghihiwa sa mga walang buhay ng may kahusayan at pagiging nakamamatay ng isang lobo. Malapit, pinapanood ni Dark ang labanan na nagaganap, hindi mapigilan ang kanyang komentaryo. Og, ang gulo mo. Hindi mo ba kayang patayin silang lahat sa isang bugzo? Nakita ko na ang isang tao sa hinaharap na naghiwa sa mga castle gate sa isang solong bugzo. Alam mo. Dahil nasaksihan niya ang hindi mabilang na mga mandirigma ng Fenris, natagpuan ni Dark ang kasanayan ni Kyle na hindi kahanga-hanga. Tumahimik ka, sinusubukan ko, sumigaw si Kyle, lubos na naiinis. Ang patuloy na paghahambing ay nakakabaliw, nagpapakilos sa isang inferiority complex na hindi niya alam na mayroon siya. Sa kabila ng walang humpay na kritisismo ni Dark, ang pagsisikap ng duo ay nagresulta sa 12-12 ng mga walang buhay na bumagsak sa lupa. Ngunit daan-daan pa rin ang nananatili. Ang mga walang buhay ay walang kontrol na gumagalaw ang kanilang mga paa habang patuloy silang sumusulong patungo sa mga sundalo. Ang hindi pantay na lupain ng bundok ay nagiging sanhi ng ilan sa kanila na madapa. Ang mga sundalo ay maingat na pinanatili ang kanilang distansya, bumubuo ng isang malawak na perimeter upang palibutan ang mga walang buhay. Sumaksak ang mga walang buhay sa mga kalasag ng mga sundalo, ngunit ang front line ay nanatiling matatag, mahigpit na hinahawakan ang kanilang mga kalasag. Ginamit ng mga sundalo sa likod ang mahabang poles na may crescent-shaped ends upang itulak pabalik ang mga walang buhay. Ang kanilang layunin ay hindi sirain ang mga walang buhay kundi bawasan ang mga biktima habang pinapastol sila sa isang sentral na lokasyon. Manatiling matatag, kaya ninyo ito, itulak ng mas malakas, idirekta sila sa gitna. Sumigaw ang mga knights ng mga utos habang sinasangga nila ang mga sundalo. Nanood ng may pag-aalala mula sa likuran, mahigpit na senaryo ni Andrew ang kanyang mga kamao, ginagawang manatiling kalmado. Lahat ay sumusunod sa mga utos ni Ghislaine. Bagamat ang mga sundalo ay hindi pambihirang sinanay, ang pagiging simple ng plano ay ginawa itong madaling isagawa.
Sa pamamagitan ng pagtuon lamang sa depensa, hindi makakagawa ng malaking pinsala ang mga walang buhay. Unti-unti, sila ay tinipon sa isang lugar. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Deneb at Kyle ay nasa isang labanan. Buwisit, bakit kailangan kong lumaban ng ganito? Sumigaw si Kyle sa pagkabigo habang hinihiwa niya ang mga walang buhay. Si Deneb, na kumukurap ng mabilis laban sa silaw, ay walang pagod na ibinagsak ang kanyang mace. Ito ay bahagi ng plano. Ang layunin ng mga sundalo ay ang ipasok ang lahat ng mga walang buhay patungo kina Deneb at Kyle, iniiwan silang hawakan ang karamihan ng labanan. Ang kaguluhang ito ay resulta ng espesyal na pagsasanay ni Ghislaine. Matapos marinig mula kay Zico ang tungkol sa mga undead traps, nakita niya ito bilang isang bihirang pagkakataon para sa isang matinding labanan. Ang mga pagkakataon na tulad nito, naniniwala siya, ay hindi dapat masayang. Sa kabila ng pagtutol ng lahat, itinuloy ni Ghislaine ang kanyang plano, iniwan sina Deneb at Kyle na harapin ang daan-daang undead ng mag-isa. Ang mga undead, na itinulak pabalik ng mga sundalo, ay ibinaling ang kanilang galit kina Deneb at Kyle habang papalapit sila. Ngayon na, napapaligiran sila ng mga undead at ng kanilang sariling mga kakampi, wala nang pagpipilian ng dalawa kundi lumaban para sa kanilang buhay. Ang mga undead ay bumagsak ng mabilis, isang patunay kung gaano nakalaki ang pagbuti ni Deneb at Kyle kumpara sa kanilang mga naunang araw. Ang mga knights ng Node Hill ay nakatayo sa malapit, pinuputol ang anumang undead na lumalapit sa mga sundalo. Pinahintulutan ni Ghislaine ang antas na ito ng tulong, ngunit wala nang hihigit pa. Habang bumabagsak ang mga undead sa kaliwa at kanan, sina Ghislaine at Julian ay nakalusot na sa front lines ng mga undead at lumapit kay Basilod. Sa pagmamasid sa dalawang papalapit, nabaluktot ang mukha ni Basilod sa gulat. Ano ito? Naglagay siya ng mahigit 100 undead sa pagitan niya at ng kalaban. Gayunpaman, ang dalawang ito ay nakalusot sa kanila ng napakabilis. Ang pinakakakaibang bahagi ay kung gaano sila kawalang ingat sa pakikipaglaban. Sa halip na sirain ng maayos ang mga undead, itinulak lang nila ang mga ito at sumugod. Ang isa sa kanila ay isang mage pa. Mga walang galang na gunggong. Itinaas ni Basilod ang kanyang kamay, nagpapalabas ng isang malaking barrier ng mga baluktot na sanga sa harap niya. Ito ay isang hindi malalabanan na pader na maging ang mga sinanay na knights ay mahihirapan na hiwain. Kasabay nito, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang kumikinang sa aura ng dark magic. Pagsisisihan ninyo ang paghamon sa akin. Bago pa niya maipakawalan ang kanyang spell, hinawakan ni Ghislaine ang kanyang staff gamit ang dalawang kamay at inihampas ito tulad ng isang club. Isang malaking butas ang napunit sa barrier, nagpapalipad ng mga piraso sa lahat ng direksyon. Nagyelo si Basilod, nanlalaki ang kanyang mga mata sa hindi paniniwala. Ikaw, hindi ka ba isang mage? Ang tanong ay lumabas sa kanyang bibig, masyadong walang katuturan para maunawaan niya. Malamang, matipid na sagot ni Ghislaine, itinaas ang kanyang staff bago ito inihampas pababa. Agad na nag-summon si Basilod ng isang shield at natigilan pabalik. Inilalabas ang kanyang kamay, nagpalabas siya ng isang bugzo ng dark magic. Mamatay ka. Sa kabila ng kanyang pagkataranta, gumanti si Basilod sa may katumpakan na inaasahan sa isang sixth circle mage. Sumabog ang itim na enerhiya mula sa kanyang nakalahad na kamay, sumusugod patungo kay Ghislaine. Khlang, khlang, khlang. Ibinagsak ni Ghislaine ang kanyang staff, inililigaw ang dark magic sa lahat ng direksyon. Ang tanawin ay napakahirap paniwalaan na nakanganga si Basilod. Ano? Nilalabag nito ang lahat ng loika. Hindi dapat tretuhin ang mahika ng ganito, na bumababa tulad ng mga bato laban sa isang pader. Ito ay kabaliwan. Anong uri ng mage ang lumalaban ng ganito? Sa mundo ng mga mage, ang mga labanan ay tungkol sa katumpakan at kontrol, paghiwa-hiwalay sa mga spells ng kalaban at pagpapalakas ng kanilang mahika. Ngunit ito, hindi ito isang laban ng mage. Si Basilod, na nalunod sa pagkalito, ay natigilan pabalik, ang kanyang isipan ay walang laman. Sa kanyang pagiging distracted, nabigo siyang mapansin si Julian na palapit. Sumigaw si Basilod habang hinihiwa ng talam ni Julian ang kanyang balikat, ang dugo ay bumubulwak mula sa sugat. Nag-aalala, itinulak ni Basilod ang kanyang natitirang kamay patungo kay Julian.
Isang malaking alon ng enerhiya ang sumugod, nagpapalipad kay Julian sa lupa. Bago pa maipagpatuloy ni Basilod ang atake, bumagsak ang staff ni Ghislaine patungo sa kanyang mukha. Bahagyang itinaas ni Basilod ang kanyang shield sa oras, ngunit ang kanyang huling reaksyon ay nag-iwan dito na hindi matatag. Ang epekto ay nagpilit kay Basilod na umubo ng dugo habang siya ay natigilan pa. Ang walang humpay na mga atake ay nag-iwan sa kanya na hindi makatutok o makapag-cast ng epektibo. Desperado, sinubukan niyang lumikha ng distansya. Nang hindi man lang tumitingin, lumingon siya at pinasulong ang sarili sa likod na may bug zone ng mana, lumalapag ng mas malayo mula sa sagupaan. Samantala, nakatayo si Ghislaine kay Julian, nag-aalok ng isang kamay. Kailangan mo pa ng mas maraming pagsasanay. Daing ni Julian, hinahawakan ang kanyang tagiliran kung saan nabasag ang kanyang mga tadyang. Kinuha niya ang kamay ni Ghislaine at hinayla ang sarili. Inilabas ni Ghislaine ang kanyang kabilang kamay, nagkakanal ng mana. Pagpapagaling. Isang nakakapagpaga na berdeng liwanag ang bumalot kay Julian, nagpapagaling sa kanyang mga nabasag na buto. Bagamat hindi kasing potent ng divine hilang ng isang pari, ang spell ng isang 5th circle mage ay kapansin-pansin na epektibo pa rin. Ngumiti si Ghislaine na parang hinahangaan ang kanyang sariling gawa. Wow, ang mahika ay talagang maginhawa. Kaya ko itong masanay. Mukha siyang mas nasisiyahan kaysa sa anumang bagay, ang kanyang pagkamangha sa mahika ay nagniningning. Sa pagmamasid nito, galit na galit si Basilod. Ikaw na walang kwenta. Sa loob ng ilang minuto, nawalan siya ng isang braso at napilitan siyang umatras. Samantala, ang kanyang mga kalaban ay may tapang na casual na pagalingin ang kanilang sarili sa gitna ng labanan. Ang isang 6th circle mage, nahihiya ng ganito, ay lampas sa pag-unawa. Ang kanyang pagmamataas ay nadurog, ang galit ni Basilod ay naging matinding puot. Pagsisisihan mo ito. Ang desperasyon ay nagtulak sa kanya na umatras pa, nagkakanal ng kanyang natitirang mana. Ang lupa ay nagsimulang yumugyug habang isang malaking bugzo ng kapangyarihan ang nagmula kay Basilod. Ang mga bato at mga piraso ay lumutang, nahuli sa matinding puwersa ng kanyang spell. Minamaliit ko kayo, bulong niya, ang kanyang boses ay may lason. Isang mage na nakikipaglaban ng malapitan. Nahuli ninyo akong walang ingat. Kung ang sitwasyon ay naganap ayon sa plano, madali niyang naitaboy ang anumang mga knights at nilipol ang iba pagamit ang kanyang mahika. Ang pagkawala ng mga undead ay hindi isang alalahanin, maaari siyang magtipon ng mas maraming bangkay mamaya. Ngunit ang mga kakaibang gunggong na ito ay sum-iris sa lahat. Dito na magtatapos. Mauunawaan ninyo ang pagkakaiba sa ating kapangyarihan. Lumutang si Basilod sa hangin, ang kanyang katawan ay nagpapalabas ng madilim na enerhiya. Hindi mabilang na mga hibla ng itim na mana ang sumugod mula sa lupa, bumubuo ng isang vortex ng pagkawasak sa ibabaw niya. Ang spell na kanyang inuutos ay sisirain ang buong lugar, nag-iiwan ng walang nakaligtas. Paano mo balak kontrahin ito? Ngumisi si Basilod. Ang iyong maliit na kapangyarihan ay walang laban sa aking mahika. Ang mukha ni Basilod ay nabaluktot sa isang tiwalaang ngiti. Kahit na ang 5th circle mage ay makakapagpahina ng kapangyarihan ng spell, ang pagbuwag nito ng buo ay imposible. Pagkatapos ng lahat, ang agwat sa mga circles ay hindi lamang tungkol sa kasanayan, ito ay tungkol sa hilaw na kapasidad ng mana. At kahit na ang buong potency ng spell ay nabawasan, sapat pa rin ito upang lipulin ang lahat sa paligid. Tiwala sa kanyang nalalapit na tagumpay, sinimulan ni Basilod ang kanyang nakakapinsalang mahika. Ngunit pagkatapos, isang fireball ang bumaril ng diretsyo patungo sa kanyang mukha. Ikaw na walang galang, sumigaw si Basilod, mabilis na nagtaas ng isang shield. Ang pagkaantala ay panandali ang sum-iris sa kanyang casting, ngunit hindi siya masyadong nag-alala. Ang mana na inilaan para sa spell ay mananatili ng panandalian, nagpapahintulot sa kanya na ipagpatuloy bago ito ganap na mawala. Ang fireball ay bumangga sa shield at nawala. Binabawi ni Basilod ang atake bilang walang epekto. Kung tatapusin ko lang ang spell na ito. Ano ang bilis na ito? Ang focus ni Basilod ay nawasak habang mas maraming fireballs ang bumabagsak sa kanya na may walang humpay na bilis. Hindi siya makapag-concentrate sa kanyang spell. Sa bawat oras na nagtataas siya ng kanyang shield, ang kanyang casting ay muling nasesira.
Nanlaki ang kanyang mga mata, napagtanto niya ang strategy. Ang kanyang kalaban ay hindi sinusubukang kontrahin ang kanyang spell na may mana. Ito ay isang walang humpay na pagbabaril na nilayon upang pigilan ang casting ng buo. Maaari bang multicasting ito? Bago pa niya may proseso ang sitwasyon, 12 ng iba pang fireballs at mana projectiles ang bumamba sa kanya. Ang mga mana lances ni Ghislaine, isang signature spell niya, ay sumali sa sagupaan, nagdadagdag sa kaguluhan. Ito ay imposible. Hiyaw ni Basilod, balisan na nag-summon ng mga shields upang harangan ang mga atake. Ang kanyang naunang inayos na mana ay nagsimulang matanggal habang lumilipas ang oras, na nagiging sanhi ng hindi kumpletong malakas na spell. Ang mabilis na casting ay nangangailangan ng napakalaking pag-iisip, isang kasanayan na, sa kasamaang palad, ay kulang si Basilod. At ngayon, isa pang problema ang lumitaw. Ang aking mana. Ang mana na ginagamit niya upang lumutang at panatilihin ang kanyang mga shields ay mabilis na nauubos. Dahil naglaan na siya ng malaking enerhiya sa paghahanda ng kanyang naunang spell, ang patuloy na pagsalakay ay nag-ubos sa kanya ng mas mabilis. Hindi ito maaari. Ang walang humpay na bagyo ng mahika ay nagpatuloy. Hindi pa nakita ni Basilod ang sinumang nag-cast sa bilis na ito, hindi man lang ang kanyang sarili, isang Sixth Circle Mage. Anong uri ng baliw ang gumagamit ng mahika ng ganito? Sa totoo lang, walang intensyon si Ghislaine na makisali sa isang mana duel o subukang buwagin ang spell ni Basilod. Ang loika ay simple, si Basilod ay may mas maraming mana bilang isang Sixth Circle Mage, at ang pagbuwag ng kanyang spell ay mangangailangan ng masipag na mga kalkulasyon upang kontrahin ang kanyang mga mana arrays. Iyon ay nakakapagod, bulong ni Ghislaine. Sa halip, ang kanyang plano ay mas simple, labis na overwhelm ang kalaban na may napakalaking volume. Ang kahusayan ay ang lakas ni Ghislaine. Ang kanyang superior na mana control ay nagpahintulot sa kanya na mag-cast ng tuloy-tuloy nang hindi nauubos ang kanyang mga reserves. Nanginginig ang shield ni Basilod sa paulit-ulit na mga epekto. Ito ay walang katuturan. Isang Fifth Circle Mage. Sa lahat ng loika, dapat ay nasa upper hand si Basilod. Mayroon siyang mas maraming mana, mas malaking magical insight, at ang kalamangan ng isang mas mataas na circle. Gayunpaman, siya ay nasa depensa, hindi makakaganti. Bawat banggaan sa pagitan ng kanyang shield at mga spells ni Ghislaine ay nag-ubos pa ng kanyang mana. Sa huli, napilitan si Basilod na bumaba sa lupa, hindi kayang panatilihin ang parehong levitation at shielding. Ngunit sina Ghislaine at Julian ay dumadaan na sa lupa na may mga buto, mabilis na lumalapit. Buwisit, ano ka? Basag ang boses ni Basilod habang umaatras. Paano mo ginagamit ang mahika ng ganito? Humakbang si Ghislaine, ang kanyang ngiti ay parang isang manghuhuli. Ang mahika ay hindi tungkol sa mga circles. Ito ay tungkol sa battlefield. Ang staff ni Ghislaine, na puno ng mana, ay bumangga sa shield ni Basilod. Bagamat nanatili ang shield, isang malaking bahagi ng natitirang mana ni Basilod ang naubos. Slash! Slash! Ang talam ni Julian, na may mana, ay sumaksak sa shield ng paulit-ulit, nagpilit kay Basilod na mag-ubos pa ng enerhiya. Ang walang humpay na mga atake ay nag-iwan kay Basilod na mapatla at nanginginig. Hindi ito maaari. Ang kanyang mga mana reserves ay mas mababa sa kalahati. Hindi pa siya nakipaglaban ng ganito dati at walang ideya kung paano tutugon. Ang paglipat-lipat sa pagitan ng mga spells upang umangkop sa sitwasyon ay magiging perpekto, ngunit si Basilod ay kulang sa parehong karanasan at kasanayan para sa ganoong kakayahang umangkop. Bukod pa rito, ang kanyang pisikal na kakayahan ay masama, na ginagawang imposible na umiwas ng epektibo. Tulad ng maraming mage, pinabayaan niya ang kanyang katawan, na nakatuon ng buo sa mahika. Crash! 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 Ang katawan ni Basilod ay nanginginig ng hindi makontrol. Kung gusto niyang umatake, kailangan niyang ibaba ang kanyang shield. Ngunit kung wala ang shield, nanganganib siyang mawala ng isa pang bahagi ng katawan, o mas masahol pa, ang kanyang ulo. Nanginag ang takot sa kanya. Sa unang pagkakataon, ang pag-iisip ng kamatayan ay tila nalalapit. Teka, utol ni Basilod, nanginginig ang boses.
Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay halos hindi kayang panatilihin ang shield habang ang kanyang mga mana reserves ay malapit ng maubos. Ngunit hindi huminto sina Ghislaine at Julian. Dahil sa pagbagsak ng moral ng kanilang kalaban, pinalakas nila ang kanilang pagsalakay, dinudurog ang shield ng mas malakas. Teka, pakiusap, teka. Umalangaw-ngaw ang mga desperadong pakiusap ni Basilod. Hindi siya makaisip ng anumang spells. Ang kanyang isipan ay walang laman, ang kanyang kalooban ay nabali. Ang dating proud na 6th Circle Mage ay lubusang nasakop ng unconventional tactics ng isang 5th Circle Mage. Nang tuluyan ng maubusan ng mana si Basilod, ang kanyang hiyaw ay umalangaw-ngaw sa buong larangan ng labanan. Tama na, sumusuko ako. Ang shield ay nadurog. Nagyelo si Basilod, paralisado sa takot. Nang walang pag-aatubili, inihampas ni Ghislaine ang kanyang staff sa mga binti ni Basilod. Napasigaw si Basilod sa matinding sakit habang nabali ang kanyang binti sa ilalim ng hampas ni Ghislaine, na nagpatambas sa kanya sa lupa. Si Julian, na handa nang putulin ang leeg ng Dark Mage, ay nag-atubili at pinigilan ang kanyang talam bago pa mandam-aikit sa lalamunan ni Basilod. Isang manipis na pulang linya ang nabuo sa leeg ni Basilod, isang patak ng dugo ang sumusunod sa kanyang landas. Huminga siya ng malalim, ang takot ay kitang-kita sa kanyang nanlalaking mga mata. Sa ilang paraan, naligtas ang kanyang buhay. Si Ghislaine, na ipinapatong ang kanyang staff sa ulo ni Basilod, ay nagsalita ng kalmado. Mukhang tapos na ito, papatawarin ninyo ako, nauutol na sabi ni Basilod, nanginginig ang boses. Ako ay isang 6th Circle Dark Mage. Kung bubuhayin ninyo ako, maaari akong maging kapaki-pakinabang sa inyo. Hindi ka mukhang kapaki-pakinabang para sa isang 6th Circle Mage, diretsa ang sagot ni Ghislaine. Ang kanyang obserbasyon ay totoo. Nang lumaban si Vanessa, isa pang 6th Circle Mage, kaya niyang baguhin ang daloy ng buong mga labanan. Kahit na isinasaalang-alang ang mga knights na sumuporta sa kanya, ang kanyang mga combat instincts ay nasa ganap na ibang antas. Sa paghahambing, ang spellcasting at mana control ni Basilod ay, sa totoo lang, kahabag-habag. Si Basilod, na nabaluktot ang mukha sa galit, ay sinubukan na ipagtanggol ang kanyang sarili. Iyan ay dahil lang sa ang iyong combat style ay, hindi pangkaraniwan. Mula sa walang humpay na barrage ng mga spells sa malayo hanggang sa mga walang kontrol na paghampas ng kanyang staff sa malapitan, ang mga pamamaraan ni Ghislaine ay hindi tulad ng anumang naranasan ni Basilod. Walang mage na lumaban ng ganito, ito ay isang bagay na lampas sa kanyang pag-unawa. Ngumisi si Ghislaine. Una, alisin ang mga undead. Sige, mabilis na sagot ni Basilod. Sa puntong ito, mas mababa sa kalahati ng kanyang undead na hukbo ang natira. Sina Denham, Kyle, at ang mga knights ng Node Hill ay lumaban ng matindi, pinapatay sila ng walang humpay. Kung wala ang direktang suporta ni Basilod, ang mga undead ay walang laban sa mga sinanay na sundalo. Sa isang mental na utos, inutusan ni Basilod ang natitirang undead na bumagsak. Ang mga walang buhay na katawan ay bumagsak sa lupa, hindi gumagalaw hanggang sa muling ibuhos niya ang mana sa kanila. Habang tumatahimik ang larangan ng labanan, si Denham at Kyle ay lumubog sa lupa, lubos na pagod. Sa paglaban ng matagal, na napapaligiran ng mga kalaban at kakampi, ang kanilang pagod ay nararamdaman. Napansin ng mga sundalo na nagpapastol ng mga undead ang pagbabago sa labanan. Yay! Nahuli na ang Dark Mage. Nanalo tayo. Sumabog ang mga hiyawan habang ibinababo ng mga sundalo ang kanilang mga sandata. Walang isang buhay na nawala, isang kamangha-manghang resulta. Kabilang sa kanila, si Andrew ay nalunod sa tuwa, hindi mapigilan ang kanyang kasabikan. Matapos ang dalawang nabigong pagtatangka na sugpuin si Basilod, ang tagumpay na ito ay halos masyadong maganda para maging totoo. Ang lakas ng Julian's mercenaries ay lubos na nakaukit sa isipan ng lahat. Sa gitna ng mga pagdiriwang ng mga sundalo, ang desperadong boses ni Basilod ay tumagos. Pakiusap, hayaan ninyo akong umalis. Sumusumpa ako na hindi na ako babalik sa lupain na ito. Anuman ang gusto ninyo, ibibigay ko ito sa inyo. Binigyan siya ni Ghislaine ng isang tuso ng ngiti. Binanggit mo ang tungkol sa mga spellbooks kanina. Oo, mayroon akong marami. Kinokolekta ko sila, kung spellbooks ang gusto ninyo, lahat sila ay para sa inyo.
Maaari ko pa kayong turuan ng mahika. Para kay Basilod, tila ito ay isang mahusay na alok. Ang pagkuha ng pagtuturo mula sa isang Sixth Circle Mage ay isang bihirang pagkakataon para sa sinumang nagnanais na spellcaster. Iyan siguro ang dahilan kung bakit hindi nila ako pinatay agad. Hinahanap nila ang aking kaalaman. Naisip ni Basilod, isang mahinang ngiti ng pag-asa ang kumalat sa kanyang mukha. Ngunit ang ekspresyon ni Ghislaine ay nanatiling hindi nagpapakita ng paghanga. Hindi ako natututo sa mga taong mas mahina sa akin. Ano, iyan ay dahil lang sa kakaiba mong combat style. Mas mataas ang aking circle kaysa sa iyo. Sigurado, mas alam ko ang mas advanced na spells. Nauutol na sabi ni Basilod, hindi makapaniwala sa naririnig. Hindi siya pinansin ni Ghislaine at nagtanong ng ibang tanong. Kaya, bakit mo sinusubukang sakupin ang teritoryong ito? Ito ay para magawa ko ang anumang gusto ko sa loob nito. At sa anumang, ibig mong sabihin. Ako ay isang Dark Mage. Upang lumakas ng mas mabilis, kailangan ko ng mga test subjects. Hindi tulad ng ibang mga mage na nangangailangan ng mga dekada ng pagsasanay upang umunlad, ang mga Dark Mage ay maaaring magsakripisyo ng iba upang mapabilis ang kanilang paglaki. Ang tukso na ito ay madalas na nagdadala sa kanila sa isang madilim na landas. Si Ghislaine, na alam na ito, ay nagtanong pa. Kaya, nagplano ka na sakupin ang teritoryong ito upang mangolekta ng mga test subject sa iyong kaginhawaan. Iyon lang ang dahilan. Oo, ano pa ba ang ibang dahilan? Sinungaling, sabi ni Ghislaine, ang kanyang tono ay malamig. Sinabi sa akin ni Zico na may lumapit sa iyo 1 taon na ang nakakaraan. Nagplano ka na nito simula noon. Sino siya, at ano ang sinabi niya sa iyo? Nag-atubili si Basilod. Ang kanyang mga mata ay balisa. Sinabi ba ni Zico iyan sa iyo? Oo, ngayon, sagutin mo ako, utos ni Ghislaine. Ako, nag-atubili si Basilod. Julian, putulin mo siya. Itinaas ni Julian ang kanyang talam ng walang pag-aalinlangan, na nagtulak kay Basilod na pumikit ng mahigpit. At sumigaw, hindi ko alam kung sino talaga siya. Ngunit may hinala ako. Ilabas mo, sabi ni Ghislaine, ang kanyang boses ay parang yelo. Sa tingin ko, siya ay isang pari mula sa demonic realm. Ano? Biglang tumalas ang boses ni Ghislaine, at ang mga sundalo sa paligid niya ay nagulat. Ang mga pari ng demonic realm, na madalas na nauugnay sa Salvation Order, ay universal na kinatatakutan. Ang kanilang mga aksyon ay naglubog sa kontinente sa walang katapusang digmaan, at walang nabubuhay na walang alam sa kanilang kasamaan. Nagmadaling nagpatuloy si Basilod. Sinabi niya na siya ay isang Dark Mage tulad ko, ngunit mayroong kakaiba. Hindi ako tanga, masasabi ko na ang kanyang mahika ay hindi ordinaryong dark magic. Magpatuloy ka, pakiusap ni Ghislaine. May kapangyarihan sa kanya na hindi ko man lang kayang pantayan. Kung tumanggi ako sa kanyang alok, sigurado akong papatayin niya ako agad. Kaya, tinanggap ko. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang panukala ay hindi masama para sa akin. At ano ang gusto niya? Kaguluhan. Kaguluhan. Oo, kumpirma ni Basilod. Gusto niyang ilubog ang mundo sa kaguluhan. Para sa isang Dark Mage na tulad ko, ang isang magulong mundo ay kapaki-pakinabang, kaya wala akong dahilan upang tumanggi. At ano ang nakuha mo bilang kapalit? Iba't ibang spellbox, mga halimaw, mga gintong barya, mga hiyas, at iba pang bihirang mga bagay. Nakatanggap ako ng maraming bagay na tumulong sa akin na madagdagan ang aking mana ng mabilis, pag-amin ni Basilod. Sumimangot ng malalim si Ghislaine. Kahit para sa isang Dark Mage, ang pakikipagtulungan sa demonic realm ay lumalampas sa linya. Hindi mo alam kung ano ang tunay na layunin ng bastard na iyon, di ba? Pinapatay ng Salvation Order ang sinumang hindi kabilang sa kanila, kahit ang mga Dark Mage na tulad mo. Sa tingin mo ba ay magiging exception ka? Alam ko iyan. Sigaw ni Basilod, nanginginig ang boses. Ngunit anong masama ang magagawa ng pagsakop sa isang maliit na barony? Hindi nito maaapektuhan ang mas malaking larawan, di ba? Kung may digmaan sa demonic realm, nagplano akong tumabi ng tahimik. Nagklik ang dila ni Ghislaine at umiling. Ito ang problema. Ang pagdadahilan ni Basilod ay sumasalamin sa pag-iisip ng hindi mabilang na iba pa, anong masama ang magagawa ko? Isa lang akong tao, ngunit hindi lang si Basilod.
Sa buong lupain, ang mga dark mage, mga bandido, at mga sakam na nobles ay gumagawa ng parehong mga kalkulasyon, naglulubog sa mundo sa kaguluhan ng paunti-unti. Ang plano ng Salvation Order ay malinaw, naghahasik sila ng kaguluhan sa lahat ng dako. Kung mas magulo ang kontinente, mas malaki ang kanilang kalamangan kapag tuluyan ng sumiklab ang digmaan. Mapotla at nanginginig, nagmakaawa si Basilod. Papag-usapan natin ito mamaya. Pakiusap, pagalingin muna ninyo ako. Sa isang braso na naputol at ang kanyang binti na nadurog, si Basilod ay nasa matinding sakit. Bagamat gumamit siya ng mahika upang sugpuin ang pinakamasama rito, ang paghihirap ay bumalot sa kanya. Malamig na pawis ang tumulo mula sa kanyang mukha, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi makontrol habang tumitindi ang sakit. Itinaas ni Ghislaine ang kanyang staff at ibinagsak ito sa natitirang balikat ni Basilod na may nakakakilabot na crunch. Bumagsak si Basilod, nagpapalumbay sa sakit. Hinawakan ni Ghislaine ang panga ng Dark Mage at pinilit siyang tumingin sa itaas. Tumingin ka sa aking mga mata. Nagtagpo ang kanilang mga titig, at isang kakaibang liwanag ang kumislap sa pagitan nila. Ang ekspresyon ni Basilod ay naging walang laman sandali, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa sakit. Nagklik ang dila ni Ghislaine sa pagkabigo. Gaya ng inaasahan, hindi ito gumagana. Hindi tulad ni Zico, si Basilod ay hindi maaaring mentally dominated. Ang pag-abot sa Sixth Circle ay nangangailangan hindi lang ng talento kundi pati na rin ng hindi kapani-paniwalang pagsisikap at insight. Natawid ni Basilod ang threshold na iyon, kahit na mahina ang kanyang karakter. Ang mga taon ng disiplina na kanyang ginawa ay nagtayo ng isang walang malay na mental wall, isang barrier na hindi kayang sirain ni Ghislaine sa ordinaryong paraan. Bumantong hininga siya at sumuko sa paggamit ng mental domination. Ayos lang. Mayroon akong iba pang mga paraan para kunin ang katotohanan. Sa isang mabilis na kilos, pinulot ni Ghislaine ang isang espada ng knight mula sa malapit at dinurog ito sa mga piraso. Teka, iyan ang aking espada, sigaw ng knight, mapotla ang mukha. Hindi ito ang unang beses na ginawa ito ni Ghislaine, at ang knight ay halos umiyak. Sa mga magulong panahon na ito, ang mga sandata ay mahal, at ang pagpapalit ng mga ito ay hindi madaling gawain. Si Andrew, ang batang kamahalan ng Node Hill, ay humakbang at naglagay ng isang nakakapagpagaan na kamay sa balikat ng knight. Sisiguraduhin ko na bibigyan ka ng mas mahusay. Sa ngayon, sundin mo ang mga utos ng mage nang walang tanong. Tumango ang knight ng nag-aatubili, ang kanyang ekspresyon ay bahagyang lumiwanag sa pangako ng isang bagong sandata. Salamat, aking kamahalan. Si Ghislaine, na hindi pinansin ang pag-uusap, ay nagsimulang isaksak ang mga piraso ng basag na espada sa katawan ni Basilod. Arg! Sigaw ni Basilod, nagpapalumbay sa sakit. Mayroon ka pa bang ibang itinatago? Malamig na tanong ni Ghislaine. Sinabi ko na sa inyo ang lahat. Wala na, mag-isip ka ng mas malalim. Sigurado ka ba na hindi ka nakakalimutan ng anumang bagay? Nag-ayos ka ba na makipagkita sa bastard na iyon muli? Sinabi niya na babalik siya kung magtatagumpay akong makuha ang barony. Nangako siya ng mas maraming suporta. Anong uri ng suporta? Hindi ko alam. Iyon lang ang sinabi niya. Sumusumpa ako. Arg! Pilit na kinukuha ni Ghislaine ang sagot, ngunit ang mga sagot ni Basilod ay nanatiling pare-pareho. Sa wakas, umatras si Ghislaine, tila nasisiyahan. Binigyan niya si Julian ng isang banayad na tango. Nang walang pag-aalinlangan, inihampas ni Julian ang kanyang talam, pinuputol ang leeg ni Basilod sa isang solong stroke. Ang katawan ng Dark Mage ay bumagsak sa lupa, walang buhay. Isinuksok ni Julian ang kanyang espada at nagsalita sa isang kalmado, sukat na tono. Ang Dark Mage ay patay na. Sumabog ang mga hiyawan mula sa mga sundalo. Pinanood ito ni Kamahalan Andrew na may halo ng ginhawa at tuwa. Bagamat biglaan ang pagtatapos, ang takot na bumalot sa barony ay sa wakas ay natapos na. Ang mga sundalo ay sumigaw ng mga papuri para sa mga mersenaryo ni Julian. Ang mga mersenaryo ni Julian ang pinakamahusay. Hindi sila kapani-paniwalang malakas. 4 na tao ang nagawang pabagsakin ng isang Sixth Circle Dark Mage at daan-daang undead. Nagulat ang mga sundalo sa kanilang lakas.
Sa totoo lang, ang tanging ginawa lang nila ay ipastol ang mga undead sa isang masikip na porma sayon. Ang iba pa ay hinawakan nina Julian at ng kanyang team. Nakaupo sa lupa, bumulong si Kyle. Nagtrabaho din kami ng husto, ngunit sila ang nakakakuha ng lahat ng papuri. Totoo, sagot ni Deneb na may maliwanag na ngiti. Ngunit kahit papaano ay nanalo tayo nang walang nawawala. Iyon ang mahalaga. Hindi inalintana ni Deneb ang papuri. Para sa kanya, ang pagtalo sa kasamaan at pagprotekta sa mga tao ay sapat na. Habang nagdiriwang ang mga sundalo, tahimik na pinanood ni Ghislaine si Julian. Gaano man karaming beses ko itong makita, ang taong ito. Si Julian ay may kakaibang dulati. Siya ay soft-hearted, madaling samantalahin. At nag-aatubili na sakta ng iba. Ngunit sa labanan, nagiging isang malamig, mapagpasyang mandirigma, pinuputol ang mga kalaban ng walang pag-aalinlangan. Hindi pa nakita ni Ghislaine na nag-atubili si Julian sa labanan, at ang pagiging pare-pareho na iyon ay humanga sa kanya. Hindi madaling maging ganoon, naisip ni Ghislaine. Naalala niya ang kanilang unang pagkikita. Maging noon, si Julian ay naghihiwa sa mga bandido na may kalmadong katumpakan na sumasalungat sa kanyang kakulangan sa karanasan. Para sa isang nasa antas ng kasanayan ni Julian, ang kanyang kakulangan sa pag-aalinlangan ay kahanga-hanga. Well, ito ay isang bagay na maaari ko siyang turuan na kontrolin mamaya, bulong ni Ghislaine. Sa ngayon, ang pagiging mapagpasya ni Julian ay isang asset. Pagkatapos ng lahat, si Julian ay nakatadhana na maging higit pa sa isang mandirigma. Siya ay isang taong tutulong sa pagliligtas sa mundo. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, hindi maalis ni Ghislaine ang isang nananatiling kaisipan. Kung gayon bakit tinawag ni Erineth at Astrion sa hinaharap si Julian na adversary? Sa bawat oras na naaalala niya ang kanilang mga salita, isang mabigat na bigat ang lumalagay sa kanyang dibdib. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.